Bago tayo magsimula sa content natin mga tropa, gusto ko lang magpasalamat sa mga walang sawang pag-aabil ninyo ng mga template at mga Canva Pro. Kung meron kayong mga katanungan mga tropa, comment nyo lang dyan sa ating comment section para magawan din natin ng content. At dahil sa mga comment ninyo, nagkakaroon din tayo ng mga content. At simulan na nga natin yung content para sa ngayong araw na to. Previously or halos 2 weeks ago na yung comment dito ni Buslover TV. Sabi niya dito, boss, gawaan ng product review sa Deli na bond paper. At netong mga nakaraan lang, nag-follow up siya dito. Gawan ko na nga daw ng content etong Deli bond paper. Pasensya na mga tropa kung medyo late natin nagagawan yung mga request ninyo. At eto naman na, nakabili na tayo ng Deli bond paper. Nakita nyo naman na siguro yung unboxing natin dyan kanina at mabilisan lang din yon. At may nag-comment din sa atin dito bago natin simulan yung pinaka-experience ko, isi-share ko rin sa inyo. May nag-comment din dito sa atin, si Lance Senpai, shoutout sa'yo. Siya daw ay napapangitan sa Deli na bond paper. Wavy daw yung papel, tapos madalas kinakain, nagpi-paper jam daw, both brother printer niya at Xerox machine niya. Tapos pag-deliver daw ng box sa'yo, sira-sira, parang binugbog yung box. Kaya ayun daw yung pinaka-rim or yung pinaka-isang buong bond paper may mga tama at hindi maayos. Eto, simulan na natin yung first impression ko dito sa Deli bond paper. Totoo yung comment doon ni Lance. Nung na-receive ko to at dun sa unboxing natin, hindi siya ganun ka-secured. Kasi yung mga binibili ko na copy 1 na bond paper, yun talaga medyo may pagkamahal kasi siya minsan Kaya hindi ko siya madalas na binibili. At syempre, ang ginagamit ko talaga usually hard copy na kulay blue, 80 GSM. Yung pinagbibilihan ko nun, talagang secured na secured. Yung bawat kanto, merong mga karton. Talagang safe na safe. Eto as is, Deli bond paper, naka-bubble wrap lang talaga siya at yung pinaka-plastic ni Lazada or kung ano man yung pinaka-packaging niya kung saan nyo siya binili na online store, mapa Shopee or mapa Lazada, ayun talaga yung una kong napansin. At syempre dahil wala siyang mga karton-karton sa bawat edges niya, mai-experience mo talaga na may mga tama-tama yung pinakakantuhan niya. So far, hindi naman siya ganun ka-damage at okay na okay. Ayun yung una kong napansin. So next natin, tunay din yung comment doon ni Lance. Medyo may pagka-wavy talaga yung bond paper na to. Kung hahawakan mo siya ng ganito, dito parang medyo nakaumbok siya bandang gitna. Ayan, so dito, straight na straight siya, wala siyang bukol-bukol. So dito naman sa pinakaunahan, ayan, nandito talaga yung pinaka-bukol niya or yung parang pagka-wavy niya. So ipapakita ko sa inyo, ayan, ganyan yung itsura niya. Sana nakikita nyo lang maayos dito sa ating camera. Ito ay 70 GSM. Sa hard copy na bond paper, napansin ko medyo may pagka-wavy naman siya, pero hindi siya ganun talaga totally na ma-wave. Ayan Pero sa tingin ko okay pa rin to Sa tingin ko bearable pa yan. Kasi nakapag-test print na ako, okay naman siya. At wala na kasi ako ditong hard copy na bond paper. Eto na lang yung natitira ko. Kaya nga rin nakapagpasya ako na bumili ng Deli na brand. Mga tropa, kung aakalain nyo na malakas yung printing shop ko, hindi naman ganun kalakasan yung printing shop ko. Talagang alam mo yon, mga student lang, usually mga customer ko. Dahil sa bahay lang din naman tayo, talagang literal lang na gusto kong i-share yung mga experience ko sa inyo. Ayan so far eto talagang goods na goods to. Eto na lang kasi yung natitira Ayan straight naman siya mga tropa. So far, eto na lang kasi yung hard copy ko Bibili ulit ako ng hard copy. At yung ipinakita ko sa inyo na hard copy na yon, 70 GSM lang siya. Kasi nung nakaraan, may nagpa-print sa akin. Ang kailangan niya 70 GSM lang. Meron kasi siyang pinakadalang papel, kaso naubusan, kaya bumili ulit ako 70 GSM. Pero ang usual ko talaga na ginagamit 80 GSM. Pero so far, sa experience ko dito ng printing sa Deli, okay pa naman siya. So far, hindi ko rin na-experience yung pagkaroon ng paper jam. Konti pa lang yung naipiprint ko, sabihin na natin ng mga lagpas 50 pa lang yung nagagamit ko or nakukonsume ko dito sa Deli na bond paper. So, meron pa akong mga isi-share sa inyo. Ang una ko ring napansin sa bond paper na to, hindi siya kulay puti nung hard copy. Pero so far, okay na rin. Hindi nyo siya makikita or hindi siya noticeable sa video. Pero sa personal, makikita mo talaga na mas maputi siya. Kasi para sa akin, the more na mas maputi yung pinaka-bond paper, the more na mas quality yon. Hindi ko alam para sa inyo, pero para sa akin, the more na mas maganda yung pagkaputi niya,
okay yun. At sa pagkanipis niya, medyo sa akin lang to hindi ko kasi alam sa mga pairamdam ninyo or sa guni-guni ko lang din to, parang mas manipis etong Deli kung ikukumpara mo siya na sa 70 GSM neto ni hard copy. Kahit na parehas silang 70 GSM, parang eto pairamdam ko talaga medyo manipis siya ng konti. Konting-konti lang, hindi naman siya nagkakalayo sa nipis. And etong pinaka-Deli bond paper kasi na to, nakalagay dito matte copy. May nakalagay sa kanya, ayan all-purpose paper matte copy. Kaya sa tingin ko hindi rin siya ganun kaputi. So ayun, napansin ko lang. Pero when it comes sa printing, so far hindi pa naman siya nagpi-paper jam. And ako kasi mga tropa, meron akong traits na once na yung isang produkto mas mahal siya, para sa akin mas maganda yon. At kung makikita naman natin dito, yung pinaka-regular price na itong Deli 189. Kung ikukumpara natin siya dito sa hard copy na same 70 GSM, mas mahal yung pinaka-Deli na brand. Ayan, kaya sa tingin ko hindi rin talaga sila nagkakalayo. So kung yung experience ninyo nagkakaroon ng paper jam, experience ninyo yan. Kasi ako mga tropa, meron din akong bond paper na kinaayawan ko talaga. Mamaya isi-share ko sa inyo. Pero anyway, i-share ko lang din sa inyo kung magkakano ko nabili yung pinaka-Deli na brand. Ito talaga yung pinaka-gusto ko kapag bumibili ako sa online. Ang pinaka-regular price ng Deli, during that time na binili ko to, 179. So nabili ko lang itong pinaka-Deli na bond paper sa halagang 124.85 or 125 pesos to be exact. Kasi nakagamit ako ng voucher or naka-less yung pinaka-coins dito sa akin sa Lazada. So as in, mura ko talaga siyang nabili. So para sa experience ko and dun sa quality na binibigay niya, okay na okay siya. And syempre mura ko siyang nabili, malaki yung pinakakikitain natin dyan, yung possible income natin. Pero kung hindi kayo nakakagamit ng mga voucher, kung mabibili niyo siya ng regular, nasa sa inyo na lang talaga kung magugustuhan nyo to. Ayun lang talaga yung na-experience ko. So far sa printing ng kulay black at pigment ink yung ginamit ko, okay naman din. At tinry ko na rin siya sa dye ink, okay naman din, hindi siya nag-paper jam. So eto 185 etong hard copy, yung pinaka-presyo niya, and eto naman 189. And isi-share ko na lang din sa inyo yung pinaka-kinaayawan ko talaga na bond paper. Eto, halos 100 pieces lang yung nagamit ko dito sa copy 1 na to. Pero syempre iba-iba tayo ng experience kasi nga dito sa amin medyo malapit kami sa ilog dito, may mga tubig-tubig. Kaya syempre na-absorb ng bond paper yung pinaka, alam mo yung mga particles na tubig-tubig dyan sa paligid natin. Kaya etong copy 1 na to, pangit na pangit talaga ako dyan. And during this time naman, hindi ganun kainit, hindi ganun kalamig, kaya hindi ko pa totally na-experiment etong Deli na bond paper. Kaya mga tropa, pasensya na kung late kong na-upload to at late ko kayong nagawa ng review kasi inaantay ko yung panahon na alam mo yun na malamig. Kasi kapag malamig, kasi doon mo ma-experience yung pagkuluntoy ng bond paper. So per sa ngayon, okay na okay siya, straight na straight pa siya. And siguro kung ma-experience ko yun, gagawa na lang ako ng part 2 na Deli review na bond paper. Kasi kapag medyo nagandahan ako dito sa Deli sa paggamit ko na itong isang rim na to, baka bumili ulit ako. Kasi syempre mura siya, pero sa tingin ko hindi pa ako ganun ka-confident na mag-switch dito sa Deli. Iba kasi yung pagkakulay na pagkaputi na itong hard copy at yung ginagamit ko na paper 1. Talagang maputing maputi siya. Mas clear na clear kasi yung pinaka-text kapag mas white yung pinaka-bond paper. Hindi ko alam kung may ugali kayo na ganun Kasi minsan yung ibang mga tao pwede na yung pwede na. Ako kasi medyo ayoko na makakarinig sa mga customer ko na ay pangit ng bond paper mo, kuya biglang numipis yung bond paper mo. Yung mga ganun ba? Kumbaga hindi pa ako ready mag-switch ka agad, hindi pa ako ganun ka-confident. And kung ikukumpara natin etong Deli na bond paper sa iTech, para sa akin mas okay itong Deli kaysa sa iTech na bond paper. Dun sa iTech kasi medyo saktuhan lang ako dun mas gusto ko to kaysa sa iTech. Wala na ako nung iTech hindi na ulit ako bumibili nun kasi ang gamit ko na lang talaga ay hard copy at minsan yung paper 1. Eto mga tropa, ayan, yung bond paper na ganyan, eto,
Ito yung 70 GSM niya and yung pinaka 80 GSM, ito yung kulay blue. Medyo may kamahalan siya pero sobrang bihira ako nagpe-paper jam dito sa Copy One. Medyo mahal lang talaga siya. Ang gusto ko lang talaga dito kapag bumibili ako, secured na secured talaga, as in straight na straight. Wala akong problemang nakukuha and tinatimingan ko siya kapag nagsisale siya. Napakamahal niya mga tropa. Dati medyo mura-mura to eh. So siguro ayun na lang yung mga na-share ko or ayun pa lang yung mga na-experience ko. And kung i-rate natin siya 1/5, sa tingin ko papasok naman siya ng 3.5 kasi when it comes sa presyo, hindi sila nagkakalayo ng hard copy and okay din naman siya. Kung gusto nyong i-try mga tropa etong bond paper na to, timingan nyo na naka-sale para medyo hindi kayo magsisi. Super okay naman siya. Ratings natin 3.5/5. Pwede na. Pero mga tropa gagawa tayo siguro ng part 2 neto kung ma-experience ko na kumuluntoy siya. Pero kung hindi ako gumawa ng kumuluntoy siya, ibig sabihin nun okay siya mga tropa. Yun lang yung pagbasihan natin. Kasi na itong mga nakaraan araw, isang beses lang na parang nag-uulan dito. Hindi rin siya ganun, alam mo yon, hindi siya ganun kalamig yung paligid eh. Kaya hindi ko pa siya ma-experience totally yung kung kukuluntoy talaga siya. Pero so far, okay pa rin naman kasi nilagay ko na rin eto sa paper feeder ng printer. Parang 2 days na rin siyang nakalagay doon. Hindi siya yumuyuko. Alam mo yon, kapag nilagay mo sa feeder, kapag sobrang tagal na, yumuyuko siyang gano'n, no? 'Di ba? Siya straight pa rin naman etong Deli na brand na to. Kaya kung i-recommend ko ba sa inyo to, pwede ko sabihin na i-recommend ko at i-try nyo ha, i-try ninyo. Do it at your own risk pa rin talaga. Kasi hindi pa ako ganun ka-confident para sa bond paper na to kasi first time ko pa lang talaga siyang na-try. Ayun lang yung gusto kong sabihin. Timingan nyo siya ng naka-sale para magamit nyo. Murang-mura ko lang siyang nabili. Nakita nyo naman 125. Talagang malaki kikitain ko dito kapag nagamit ko to at kung hindi ako magkaroon ng paper jam dito sa bond paper na to. Sana hindi naman. Siguro dito na natin tapusin yung vlogs natin. Comment lang kayo dyan mga tropa ha, kung meron pa kayong gustong ipatry sa akin ng mga brand. So far, ayun lang muna yung gusto kong ma-share at ayun lang yung mga na-experience ko. Again, sa akin, hindi siya nag-paper jam. Nakapag-print na ako dito, more or less mga 70 na page. And dun sa video na ipinakita ko na nagpa-flash dyan, ayan yung pinaka output niya. Okay naman, hindi sumasabit, yun yung kinagandahan. At sana sa pagbili nyo nito, hindi nyo ma-experience yung talagang durug-durug yung pinakakantuhan niya. Yun lang talaga. So, like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi mga tropa, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Hindi lahat ay tunay sa mata. Pag may makikita, para po nang magtuturo, makikita ang pusing dinaan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype siguradong totoo. Sariling landas hanapin mo sa mundo.